Kapayapaan po mga mahal namin taga-subaybay at salamat po sa Panginoon na nagbibigay po sa atin ng pagkakataon upang magsama-sama at salamat din po sa inyo sa patuloy niyo pong pagtangkilik. Nawa, sa pamagitan po ng mga pagtuturong ito ay patuloy tayong lumago sa mga kaalaman na tiyak po na mapapakinabangan natin sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon at ito po ay sa pamagitan ng programang Ang Kabanal-Banalan. At sa pagkakataon po ito ay makakasama po natin ang ating minamahal at ginagalang na kapatid na Ebiasap na siya pong magiging pangunahing kasangkapan sa mga pagtuturo ng pag-aaral na inihanda sa atin ng Panginoon. Kapayapaan po kapatid na Ebiasap. Kapayapaan po na Jehiel at kapayapaan po sa inyo mga giliw po naming mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Ang nakahandang pag-aralan po natin mga mahal na taga-subaybay sa araw pong ito ay may pamagat na pahalagahan ng higit sa lahat ang mga salita ng Diyos. Pangkaraniwan po sa atin na mga nabubuhay sa mundong ito na magkaroon po tayo ng iba't ibang mga pagpapahalaga sa ating buhay. At ang mga pagpapahalaga po na yan o yung pong mga itinuturing nating mahalaga ay karaniwang pong nakabatay sa ating pong karanasan, pwede rin pong sa ating mga kalagayan sa buhay na ito. At ang iba't ibang mga natututunan natin sa mundo. Subalit, meron pong itinuturo ang mga banal na kasulatan na mga bagay na kailangan pong pahalagahan ng isang tao na naglilingkod sa Diyos. At ito po ay hindi sang-ayon sa pamantayan at karunungan ng tao, kundi ito po ay sang-ayon sa pamantayan at karunungan ng ating Panginoong Diyos. At yan po ang nais pong ituro sa atin ng Panginoon. At gaya nga po ng sabi ng paksa, ang isang bagay na minamahalaga ng isang lingkod ng Diyos ay ang mga salita ng ating Panginoon. Totoo ba na mahalaga ang salita ng Diyos? Kung totoo, gaano po ba ito kahalaga? At kung mahalaga, kagaya po ng ibang bagay na pinapahalagahan po natin ay iniingatan, paano natin maiingatan ang mga salita ng Diyos? At nawa, sa tulong ng Panginoon, ito po ang patuloy na ipaunawa sa atin. Kaya buksan po natin kapatid na Ebiasap ang ating pag-aaral. Apo. Ano po ba ang isang katotohanan ng buhay na dito po nahuhulog ang maraming tao? Sa katotohanan, kapatid na Jehiel, ang Panginoon ay nagpaliwanag tungkol po sa bagay na yan. Ang mga tao sa mundong ito, karamihan po ay nahuhulog po sa pagkabalisa sa araw-araw na pangangailangan po nila sa buhay na ito. At yan ay sinabi din ng ating Panginoong Kristo Jesus na atin pong mababasa sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Napakalinaw po nung atin pong narinig at nabasa mga mahal naming mga taga-subaybay. Nakita ng Panginoon ang totoong sitwasyon at kalooban ng mga taong kanyang kausap na nababalisa sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Anong kanilang iinumin, ano ang kanilang kakanin at daramtin. At hindi lang yon kapatid na Jehiel. Opo. Ang talagang naobserbahan ng Panginoon
sa tunay na damdamin ng mga tao, hindi basta nababagabag lang. Opo. Kundi itong kabagabagan na ito o pagkabalisa sa araw-araw, nagdudulot po sa kanila para magkaroon po at mahulog sa maling pagbibigay ng prioridad o priority sa buhay. Opo, kaya hindi naman po natin maiiwasan, kapatid na Ibiasap at mga mahal po namin taga-subaybay, na may mga bagay po talagang pinapahalagahan tayo sa buhay na ito. Lalong higit, yun pong mga pangangailangan o necessities nga po na tinatawag natin. Pero kapatid na Ibiasap, batay po sa pinag-aralan nating talata, hindi naman po masama na mag-intindi ng mga bagay na ito. Tama po ba? Hindi po. Normal po, mga mahal naming mga tagapakinig, na intindihin natin, siyempre, yung atin pong araw-araw na pangangailangan, lalo na po sa mga magulang, di ho ba? Talagang piniprepare natin, gusto nating maging areglo o areglado ang lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng ating mga anak. Pero kapatid na Jehiel, katulad ng ating nabanggit kanina, nakita ng Panginoon na hindi po basta pagkabalisa o pagkaintindi o yung nag-aalala lang po Opo. sila doon sa kanilang kakailanganin araw-araw. Nababagabag na. Sabihin, itong kabagabagan na to, hindi po nagiging tulong kailanman sa isang tao kapag ka ikaw ay nababagabag, di po ba? Opo, dahil minsan ang pagkaunawa natin sa salitang nababagabag, ayun pong nag-aalala o malabis na pag-aalala. Pero pagka pinag-aralan po natin, mga mahal na taga-subaybay, yun po mismong mga talatang ito ng pagtuturo ng Panginoon, ay napansin niya itong naging pag-uugali ng tao na tila lumalabis na ang kanilang pagpapahalaga sa mga bagay ng mundong ito. Kaya kahit po na maaring pahalagahan natin ang mga bagay na ito, ang karaniwang pong naging pagkakamali ay ito po ang nagiging top priority, nagiging lalong mahalaga o nagiging pinakamahalaga sa maraming mga tao. Kaya po kapatid na Ibiasap, yun pong pag-aalalang tinutukoy dito, hindi lang po doon sa mga naghihirap sa buhay. Nga po. Ang katotohanan, maging ang mga mayayaman Opo. sa buhay na ito. Kasi kapag ka po naririnig yung salitang pagkabalisa, pag-aalala, ang kaagad na pumapasok sa isip natin ay yung pong mga mahihirap. Opo, paano po yung mayayaman? Yung pong mga mayayaman ay hindi rin po makakaiwas na magkaroon ng kabagabagan kapag ka po meron na pong maling prioridad o priority na pinag-uukulan o pinagtutuunan ng pansin ng mga ito. Opo, dahil mga mahal naming taga-subaybay, yun pong ating prioridad, nakikita po kasi ito sa ating mga paggawa. Kaya kung ang oras, yung pong effort, yung panahon at lakas ng isang tao ay ginugol niya dun sa isang bagay, hindi man po kita sa kanya yung pag-aalala, masasama po siya dito sa inuuri ng Biblia na mga nababalisa. Apo. Kaya dahil dito, kapatid na Ibiasap, para lalong maunawaan natin at ng mga mahal na taga-subaybay, paano po ba nahulog sa kaloobang ito ang maraming mga tao? Sa katotohanan, kapatid na JL at mga mahal namin mga taga-subaybay, ang naging ugat po ng lahat ng mga bagay kung bakit nahuhulog ang tao sa pagkabalisa ay ang kawalan po ng pananalig o pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At yan po ay mababasa po natin sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 6, 31 hanggang 32. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Maliwanag po mga mahal naming mga taga-subaybay. Diretsyong sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus na dahil po sa kawalan ng pananalig, kapatid na Jehiel, Opo. nawawala na po yung buong pagtitiwala sa Panginoon na may kakayanan na magpala at magkaloob ng lahat ng mga kailangan ng tao. Opo. Kung uunawain po nating maigi, ito pong mga sinasabi ng banal na kasulatan, yun po palang pag-aalala, kapatid na Ibiasap at mga mahal po namin taga-subaybay, hindi po pala ito wallet issue. Hindi po pala pinag-uusapan dito kung gaano karami ang iyong kayamanan, kung gaano karami ang iyong bank account. Kundi sa isang taong nag-aalala, pinapakita dito kung anong uri ng pananampalataya o pagtitiwala mayroon siya sa Panginoon. Kaya kung hindi ito wallet issue, pwede po nating sabihin, kapatid na Ibiasap, ito po ay faith
o trust issues sa Panginoon. Opo. At hindi lang po yun, mga mahal naming mga taga-subaybay. Unang mahalagang bagay, huwag po nating makalimutan, mahuhulog tayo sa pagkabagabag kapag ka po nawala yung ating pagtitiwala o pananalig sa Diyos. Pero bukod doon, kapatid na JL, meron pang isang bagay na tiyak na dahilan kung bakit dito nahuhulog ang maraming mga tao. Opo. At ito po ay mababasa po natin sa Matthew 6:32, Moffat New Testament. Pagans make all that their aim in life, for your heavenly Father knows quite well you need all that. Napakaliwanag din po noon, kapatid na JL. Ano nga Opo. bang ibig sabihin nito? Yun pong kawalan na ng pagkaunawa sa tiyak na layunin ng buhay. Opo. Kapag ka po nawala na sa atin at hindi malinaw sa atin ang layunin ng buhay, natural, mahuhulog tayo sa ganitong klase ng kalooban, sa ganitong klase ng isip. Mababagabag tayo, matatakot tayo na para bang hindi darating sa atin yung ating mga kailangan. Opo. Nalilimutan na po na ang Diyos ay mapagbiyaya. Opo. Nalilimutan na ang nakasulat sa katulad po sa talatang binasa natin na alam ng Diyos ang ating pong mga pangangailangan. At ang Diyos naman po ay hindi madamot. Handa niyang ibigay kung ano po ang ating mga pangangailangan. Tama po. At kung titingnan po natin, gaya po ng narinig natin kanina, nawawala na po kasi kapatid na JL yung pagkaunawa sa talagang layunin ng buhay. Opo. At sino nga ba ang makapagtuturo ng layunin ng buhay? Hindi ba't siya na nagkaloob ng ating buhay? Kaya napakahalaga po na lagi tayo lumapit upang matuto tayo sa Kanya. Sa ganito, makaiiwas tayo sa maling pagpapahalaga sa mga bagay dito po sa mundong ito. Naalala ko po yung isang bagay, kapatid na JL, nung nakakausap natin yung mga ilan sa ating mga inaaralan. Ang kanilang nasasabi kung bakit sila nagpapakasipag sa trabaho. Opo. Nagtatrabaho sila kasi para mabuhay. Opo. Pero mahal namin mga taga-subaybay, may nakakalimutan po ang maraming tao. Dati ang purpose, nagtatrabaho para mabuhay, maibigay yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Pero naiba na nabubuhay na dahil sa trabaho. Opo, kaya kapatid na Ibiasap, dito po ay makikita natin na kung paano niya ginugugol ang kanyang lakas at ang kanyang buhay, ayun lamang po'y kahayagan kung ano ang lalong pinahalagahan niya sa kanyang buhay. At ang sinasabi po ng ating pag-aaral ay ito po ay hindi tama na pagpapahalaga na taglay ng tao. At kung ito po ay hindi tama, sa makatwid po ay maling pagpapahalaga, ay kailangan po nating iwasan. Bakit po ba napakahalagang binibili ng Diyos na iwasan natin, kapatid na Ibiasap, na magkaroon tayo ng maling prioridad sa buhay na ito? Mahalaga pong malaman natin, maunawaan mga mahal naming mga taga-subaybay, kapag ka po ang isang bagay ay lubos nating pinahahalagahan, ito po ay indikasyon na ito ay iniibig mo na o minamahal mo na. Opo. Kasi nagagawa mo ng bitawan ng ibang mga bagay para mag-focus ka at bigyan ng lalong pagpapahalaga Opo. yung bagay na yon. May mga tao po na ang pinahalagahan po nila yung kanilang pamilya. Opo. Kaya lahat ng gagawin nila ay nakaukol sa kanilang pamilya. Sa puntong ito, kapatid na JL, tiniyak ng mga banal na kasulatan ang magiging kahihinatnan ng mga taong nahulog na sa maling pagpapahalaga sa mga bagay sa mundong ito. At yan ay sinabi po ni Haring Solomon na isang napakat matalinong hari na naka-experience na makamit ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. At yan po'y mababasa po natin sa Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 10. Ang pakinggan po natin ang naging pahayag ng isang hari kung ano yung kanyang naging karanasan at ano yung kanyang naging konklusyon batay sa mga karanasang ito. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Napakalinaw po nito, mga mahal naming taga-subaybay. Kapag naging top priority mo na ang mga bagay sa mundo, ang trabaho, ang salapi, at iba pang mga bagay, sabi ni Haring Solomon, ang umiibig sa pilak at kasaganaan ng pakinabang ay hindi po masisiyahan. Ano nga bang ibig sabihin nito, kapatid na JL? Ito po, sa karaniwan po na naiintindihan natin, kapatid na Ibiasap, mga mahal po namin taga-subaybay,
ito po yung kawalan ng satisfaction na kahit po na ang tao ay magkamal o makuha niya ang maraming mga kayamanan, tila sa puso niya ay nakakaramdam pa rin siya ng kalungkutan. Nawawalan siya ng kasiyahan at hindi siya nagkakaroon ng contentment sa kabila ng maraming bagay na kanyang nakamit o nakamtan sa buhay na ito. So kung walang satisfaction, walang contentment, hindi totoong ligaya, mga mahal namin, mga taga-subaybay. At hindi yan ang ino-offer ng Panginoon para sa atin na kanyang pinakaiibig na mga nilikha. Kaya naman, napakahalagang maintindihan natin kung ano ang lalo at higit na dapat nating pinagtutuunan ng pansin. Opo, at dito po, kapatid na Ibiasap, mga mahal po namin, taga-subaybay, ay iniiwas po tayo ng banal na kasulatan na mauwi po tayo dun sa dulo na ang mararamdaman natin ay katulad po ng paglalarawan ng Haring Solomon na naging walang kabuluhan. O sa salitang mas alam natin kapatid na Ibiasap, sayang na pagkatapos mong ituon ang lahat ng iyong lakas, ng iyong mga panahon sa pagkakamit ng mga bagay na ito, sa dulo pala ay sasabihin mong sayang dahil hindi pala ito ang tamang pagpapahalaga na nais ng Diyos na taglayin ng bawat isa po sa atin. Kung gayon, para maiwas tayo sa ganung kahuhulugan ng tao, ano po ang nais ng Diyos na lalo at higit po na pahalagahan natin ang mga naglilingkod sa Kanya? So ang talagang kailangan, kapatid na JL, ay ang pagharian tayo ng ating Panginoong Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng buhay at source po ng lahat ng mga bagay na kakailanganin po natin sa buhay. At yan ay sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Aklat ng San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33. Sa Mateo 6:33, ganito po ang ating mababasa. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Napakagandang talata, mga mahal naming mga tagapakinig. Kaya lang, kung didetalihin po natin ito, kapatid na JL, isa-isa, sinabi dito, number 1, pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos. So, hindi pwedeng gawin nating huli yung number 1. Dahil magkakamali na tayo kapag ginawa nating huli o pangalawa yung number 1. Opo. So, yung una, kung babasahin po nating mabuti ang talatang ito, kapatid na JL, gaya ng atin ang naipaglingkod, doon nagpo-focus ang marami. Doon sa salitang ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan nyo. So, nababaliktad. Nagpo-focus doon sa ipagkakaloob ng Diyos na kailangan. Opo. Pero, hindi yun ang una. Opo. Ang una, dapat, pag sumakita ninyo, mga malaming mga taga-subaybay, na pagharian muna tayo ng Diyos. Dahil kapatid na JL, sigurado na ang gagawin ng Diyos para sa mga taong pumapayag na sila ay pagharian ng ating Panginoon. Sabi sa talata, ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan. Opo, kaya dito po pumapasok yung kanina pong nabasa nating talata na makilala natin talaga ang Diyos. At kung makilala natin siya at pagharian niya tayo, ay ibibigay sa atin ang ating pong mga pangangailangan. Kaya hindi mabuti para sa isang tao, lalong-lalo na sa isang naglilingkod sa Panginoon, katulad po natin, mga mahal po namin taga-subaybay, na masumpungan tayo sa pagkabalisa, kundi ang matwid na paraan na pinapakita ay pagharian tayo ng Diyos. At ang pag-asa natin ay ipinangako na ng Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag po sa atin. At ito po, ang mabuting balita na nais ng Diyos na ituro sa atin. Upang mas maunawaan po, kapatid na Ibiasap, ng ating pong mga taga-subaybay, ano po ba yung kahulugan nung pinaghaharian ng Diyos? Meron po ba tayong halimbawa na makikita sa Biblia na isang tao na nabuhay na pinagharian siya ng Diyos? Meron po na JL. At yan ay walang iba kundi si Propeta Job na kilalang karakter sa Bible. At talagang nagpakita ng kanyang katapatan na mamuhay sa mga kalooban ng Diyos. At kung paano po niya pinatunayan na ang Diyos nga ang naghahari sa kanyang buhay, yan ay atin pong mababasa sa Job, Kapitulo 23, versikulo 12. Pansinin po ninyo, mga mahal po namin taga-subaybay, ang sagot na ito ng banal na kasulatan, isang halimbawa na kailangan po nating tularan.
Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig, nang higit kaysa aking kailangang pagkain. Napakalinaw po nito. Higit sa pagkain o higit sa lahat ng mga tangkilik po ni Job, ang humihigit para sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, ay wala pong iba kundi ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Opo, at ito pong halimbawang ating pinag-aaralan, mga mahal po namin taga-subaybay, ay ang lingkod na si Job na nagkaroon ng tamang pagpapahalaga, at dahil sa kanyang tamang pagpapahalaga, masasabi po natin nagkaroon siya ng satisfaction. Dahil yun pong nabasa natin na siya po ay nagpahalaga sa salita ng Diyos. Hindi lang po ito salita, kapatid na Ebiasap, kundi nakita natin batay dun sa kanyang mga pinagdaanan at kung paano niya hinarap ang mga bagay na ito. Opo, tanda lang po yun, kapatid na Jehiel, ng kanyang pagkilala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nawala man sa kanya ang kanyang mga tangkilik. Alam natin ang storya, kapatid na Jehiel. Opo. Nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon siya ng mabigat na karamdaman, at ang isa pa sa medyo lalong nagpahirap pa sa kanya, yung inaasahan niyang susuporta sa kanya. Opo. Hindi niya nakuhanan ng suporta. Sa Opo. halip, tinuruan pa siyang itakwil ang Panginoon. Opo, dahil nawala ang halos sa lahat ng kanyang kabuhayan. Opo. Pero palibasa, dahil napagkilala po, mga mahal naming mga taga-subaybay, ni Job o ni Propeta Job, ang kahigitan ng salita ng Panginoong Diyos, na ang katunayan, ang ibig sabihin talaga nito, kapatid na Jehiel, kapag higit ang pagpapahalaga niya sa salita, ang talagang ibig sabihin nito, ang kanyang pinahahalagahan ay ang ating Panginoon na nagkaloob ng salita sa kanya. Opo, Di kaya ba? pagka sinabi po natin, mga mahal po namin taga-subaybay, ng pinagaharian ng Diyos o ng salita ng Diyos, katulad ni Job, sa kabila po ng nawala sa kanya yung kanyang mga kabuhayan, ay hindi siya nakaramdam ng pag-aalala o pagkabalisa, na natili sa kanya ang payapang kalooban, na nasumpungan siya na taglay pa rin niya yung satisfaction ng mga pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil pag tayo pinagaharian ng Diyos, ibig sabihin po nun ay ang in control ay ang ating Panginoon. Opo. Kaya po, hindi po madali ang pinagdaanan ni Propeta Job. Pero kung tayo po ang makararanas ng kanyang mga naging karanasan, maaari sabihin natin, baka di natin kayanin. Opo. Pero salamat, merong tiyak na paraan na itinuturo ang Panginoon. Kapag ka tama ang ating priority Opo. sa makatidayang Diyos at ang kanyang mga salita, makikita natin ang mga sagot. Ma-overcome natin ang iba't ibang sitwasyon ng buhay kahit na napakahirap gaya ng naranasan ni Propeta Job. Opo, kaya minsan sa ibang mga tao, tila ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay malungkot. Tila kalugihan kung tayo po ay mag-uukol ng ating panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Sa halip, naguguli na lang natin sa pagtatrabaho, ika nga. Pero dito po'y pinapakita na hindi totoong boring, hindi po totoong malungkot, at hindi po totoong walang pakinabang ang buhay ng sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil dito'y makikita natin kung sa pag-ibig sa kayamanan, kagaya po ng tinuro kanina, ay hindi talaga makakasumpong ng tunay na kaligayahan. Dito po, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pangako ay makikita natin at mararamdaman natin ang totoong kaligayahan sa ating pong mga kalooban. Kaya kapatid na Ebiasap, bakit po ba naging lalong mahalaga kay Job ang mga salita ng Diyos kaysa ibang mga bagay dito sa mundo? Una, kapatid na Jael, napag-unawa ni Propeta Job na ang lahat ng mga bagay po dito sa mundo ay tiyak na matatapos at mawawala. At yan mismo ay kanyang ipinahayag na mababasa po natin sa Job, Kapitulo 1, versikulo 21. Ganito po ang nakasulat, mga mahal po namin taga-subaybay, atin pong sama-samang basahin. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maliwanag po yun. Ano man po ang ating maipon, maabot, lalo ng mga bagay na tangkilik sa mundong ito, maangkin ba natin ang lahat ng ito? Bagamat ito ay alam din po ng ating marahil, ng ating ibang mga tagapakinig. Opo. Pero kung atin pong pagbubulayan na mabuti,
sinabi ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong babalik. So, ibig sabihin, dumating tayo, gaya ng ating nalalaman sa mundong ito na walang anumang dala, kapatid na Opo. JL, mamamatay tayo sa mundong ito Opo. na wala ring anumang dadalhin mula dito sa sanlibutan. Opo. Kanina po, mga mahal po namin taga-subaybay, kapatid na Ebiasap, ay sinabi po natin na ang mga bagay na mahalaga ay iniingatan. At dito po ipinapakita na kahit po pala anong pag-iingat natin sa mga bagay sa mundong ito na ating pong tinatangkilik, yun po pala ay mawawala din. Kaya tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na kung tayo ay magkakaroon ng lalong pagpapahalaga ng higit sa ibang mga bagay, ay ilagay po natin doon po sa mga bagay na hindi mawawala o hindi maalis sa atin. At ito po ay ang ating pananampalataya at ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya ano po ang tiyak na gagawin ng Diyos? Halimbawa sa isang tao na nagnanais na mapagharian niya, ano po bang handang gawin ng Diyos para sa taong yaon? Gagawin po ng Diyos, kapatid na JL, ang pangako o mga pangako ng Panginoon Opo. sa Kanya. Kung ito ay Kanyang pahahalagahan, tutugunin ang paghahari ng ating Panginoong Diyos. At yan ay sinabi mismo ng Haring si David na nakaranas ng mga pagtupad ng Diyos ng Kanyang mga pangako sa Kanyang lingkod na ito. Sa Aklat ng Mga Awit, mababasa natin sa Psalms chapter 138, verse 8. The Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. So pag binasa po natin ito sa saling Tagalog, kapatid na JL, yung kahulugan ng salitang gagawin ng Diyos ang kanyang layunin sa atin, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Opo. At ano po ba yung isa sa mga pinangako ng Diyos na gagawin niya sa mga nagnanais na pagharian niya? Alam naman natin ngayon, kapatid na JL, dumaranas ang mundo ng iba't ibang klase po ng mga pagsubok, kalamidad, digmaan, at tayo po ay naaapektuhan ng mga pangyayaring ito. Pero kung ating patutunayan sa Diyos na siya'y mahalaga sa ating buhay sa pamamagitan ng higit nating pinahahalagahan ng kanyang mga salita, ang pangako ng Diyos, iingatan niya tayo, ano man ang mangyari sa mundong ito. At yan ay mababasa natin sa Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 10. Ganito po ang pahayag ng mga banal na kasulatan atin pong sama-samang pakinggan. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So narito po ang pangako ng Diyos, mga mahal namin mga taga-subaybay. Iingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng pagsubok na mangyayari sa buong sanlibutan. Ang dami nating nakikita ngayon. Ang daming nagsasuffer dahil sa digmaan sa iba't ibang mga bansa. Ang daming nagsasuffer dahil sa pagbagsak ng mga ekonomiya at pagkakaroon pa ng iba't ibang mga kalamidad, lindol at iba pa. Pero kung nais nating makita ang pagliligtas at pag-iingat ng Panginoon sa ating buhay, ang sagot, ingatan natin at panghawakan ang mga salita ng Panginoon ng higit sa mga bagay na pinahahalagahan natin dito sa lupa. Po, kaya mga mahal po namin taga-subaybay, huwag po sana natin kalimutan na buhay ang Diyos. Nakikita niya kung ano pong ating mga pinagdadaanan at higit sa lahat, alam ng Panginoon kung ano pong ating mga pangangailangan. Maging palaging buhay ang ating pagkakilala sa Kanya na Siya ay nagbibigay ng ating pong mga pangangailangan at lalong-lalo na hindi niya po tayo pababayaan sa panahon ng ating pong mga pangangailangan. Nawa, naging malaking tulong po ang mga pag-aaral na ito upang patuloy tayo na magkaroon ng tamang pagpapahalaga sa araw-araw nating pamumuhay. At ito po ay walang iba, kundi ang pagpapahalaga natin sa mga salita, sa utos, at sa kalooban ng ating Panginoon. Kung ito ang ating maingatan, tiyak ang mga banal na kasulatan. Handa ang Diyos na ibigay sa atin ang mga bagay na Kanyang ipinangako. Hindi niya tayo pababayaan anuman ang ating pong maranasan sa buhay na ito. Ito nawa ang diwang ipagpala sa puso natin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.
Tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin. Aba, Panginoon po naming Diyos, marami pong salamat sapagkat patuloy kang nagpapala sa buhay namin. Ginagabayan mo kami at hindi mo hinahayaang mahiwalay sa iyong mga turo. Kung dumating man sa panahon na naiiba kami ng prioridad, nakakalimutan namin ang lalong mahalaga sa makatidbagay ay ikaw na aming Diyos na may buong kapangyarihan na magpala sa lahat ng aming mga kailangan. Panginoon, patawarin mo kami at tulungan mo kami na hindi namin malimot ang una at dakilang utos na ibinigay mo sa amin, na ikaw ang una na dapat naming ibigin, ikaw ang una naming dapat mahalin at pahalagahan sa aming buhay. Sumasampalataya kami na ang aming mga tagapakinig na ngayon ay nakarinig ng iyong mga salita. Loobin mo po na ang kanilang puso ay pagharian ng iyong banal na espiritu. Sumibol ang pananampalataya upang hanapin kanila at payagang ikaw ang maghari sa kanilang buhay. Sa iyo namin ipinagpapasalamat ang lahat. Sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, ikaw po ang nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!